Clara, long time no see. Mula sa gitna ng marangyang ballroom ng isang 5-star hotel sa Makati, bumungad ang tinig ni Lara Villanueva. Kumakaway ito, nakasuot ng makintab na silver dress na kumikislap sa ilalim ng chandelier na parang bituin na bumaba mula sa langit. Sa paligid nila, maririnig ang mahihinang tawanan, bulungan at mga sunod-sunod na pagklink ng mga basong nagchi-cheers habang ang mga bisita'y nakaupo sa mga mesang puno ng imported na alak at pagkain. Lumapit si Clara Dizon, eleganteng nakagaw ng itim na perpektong bumagay sa kanyang matikas na pangangatawan. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang mga matang sumusunod sa kanya. Puno ng paghanga, bahagyang inggit at otomatikong paggalang. Hindi na siya bago sa ganoong klaseng atensyon. Siya ang batang CEO ng Dizon Holdings. Henyo sa negosyo na nagpalago ng maliit na consultancy firm hanggang maging isa sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Akala ko ba nasa Singapore ka para sa conference? Tanong ni Clara, bahagyang nakataas ang kilay habang niyayakap ang kaibigan. Nagkibit balikat si Lara, sabay ngiti. Well, you know me. Hindi ko kayang palampasin ang event na to, lalo na't ikaw ang guest of honor. Besides, hindi rin kita kayang iwan, bestie. Napangiti si Clara, bahagyang lumuwag ang kanyang postura. Ikaw talaga, hindi mo na kailangan mag-abala. Ngunit bago pa niya maitanong ang iba, may isa pang figura ang lumapit sa kanila. Matangkad, naka-white tuxedo, may kumpiyansang ngiting agad nakakuha ng pansin. Clara, meet Marco Ramirez. Wika ni Lara, puno ng pananabik ang boses. Nakilala ko siya sa isang summit abroad. Isa siya sa mga pinaka-promising young executives ngayon. Sabi ko nga, perfect timing para ipakilala ko siya sa'yo. Pagharap ni Clara, natigilan siya ng bahagya. Si Marco ay matangkad, balingkinitan at nakasuot ng puting tuxedo na lalong nagbigay diin sa kanyang tikas. May mga matang kulay kape na tila laging nakangiti at may ngiting sapat para magbigay ng tiwala kahit sa unang pagkikita. Inaamin ko, wika ni Marco sabay abot ng kamay. Isang karangalan na makilala ka, Miss Dizon. Kahit saan ako magpunta, naririnig ko ang pangalan mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Clara habang tinatanggap ang kamay ng lalaki. Malamig ngunit matatag ang kanyang pakikipagkamay. Isang ugali na nakuha niya sa dami ng taon ng pakikitungo sa mga negosyante at politiko. Ganun ba? Sagot niya, malamig ngunit hindi bastos. Mabuti naman at puro magandang naririnig mo. Tumawa si Marco, magaan at natural. Hindi lang maganda. Sobra. Kaya nga, nun pa man ay umaasa na akong makakausap ka kahit sandali. Para lang masabi ko sa sarili ko na once in my life, nakausap ko ang Clara Dizon. Hindi alam ni Clara kung dapat ba siyang matawa o mainis sa ganoong klaseng pambobola. Sanay na siya sa mga lalaking lumalapit sa kanya dahil sa kanyang pangalan, hindi dahil sa kanyang pagkatao. Ngunit sa paraan ng pagsasalita ni Marco, may kakaibang timpla. Hindi pilit, hindi parang na-rehearse, parang may halong paghanga at kumpiyansa na bihira niyang makita. Nagpasya siyang huwag magpakita ng emosyon. Well, eto ng pagkakataon mo. Sabi niya, diretso ang tono. Napansin ni Lara ang tensyon at agad na sumingit. Siya, huwag niyo nang gawing interrogation ng unang pagkikita. Marco, samahan mo naman kami ni Clara sa isang toast. Huwag natin kalimutan, ang gabing ito ay para sa kasiyahan at selebrasyon. Hindi na tumutol pa si Clara. Isang toast lang naman, walang masama. Tugon niya rito. At doon, sabay-sabay nilang itinaas ang kanilang mga baso. Habang lumalalim ang gabi, pansamantalang naghiwalay ng landas ang tatlo. Si Clara, abala sa pakikipag-usap sa ilang mga investors. Si Lara, palipat-lipat ng mesa, tila ba inaaliw ang bawat kakilala. At si Marco, hindi maikakaila ang pagsulyap-sulyap kay Clara mula sa malayo. Sa bawat tingin niya, may lihim na paghanga. Para kay Marco, hindi lang ito basta isang babaeng matagumpay. May kung anong aura si Clara. Isang kombinasyon ng katalinuhan at karisma na mahirap pantayan. Ngunit para kay Clara, halos wala pa ring saysay ang lahat. Hindi siya madaling matuwa sa isang estranghero,
Lalo pat sanay na siyang lapitan ng mga tao na ang tanging interes lang ay koneksyon o kapangyarihan. Kaya't nang bumalik si Marco dala ang 2 baso ng kape mula sa barista corner ng ballroom, hindi napigilan ni Clara na mapataas ang kilay. "Kape sa isang gala night?" Tanong niya, bahagyang natatawa. Ngumiti si Marco. "Napansin ko kanina, halos hindi ka umiinom ng alak. Iniisip ko na baka mas gusto mo to. Black coffee, walang asukal. Tama ba?" Bahagyang napatigil si Clara. Yun nga ang paborito niya. Hindi naman niya matandaan na nabanggit niya yon kanina. "Paano mo nalaman? Hinulaan mo?" Usisa niya pa. "Obserbasyon," sagot ni Marco, nakatitig ng diretso sa kanya. "Minsan mas marami pang sinasabi ang kilos kesa sa salita." At doon, sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang bahagyang pagdampi ng ngiti sa kanyang mga labi. Isang bagay na hindi niya basta ginagawa sa mga estranghero. Makalipas ang ilang araw matapos ang engranding event, nanumbalik na muli si Clara sa kanyang karaniwang buhay bilang CEO. Maaga siyang pumapasok sa opisina, binabasa ang mahabang report, at halos buong araw na nakikipag-meeting sa mga kliyente at board members. Para sa kanya, ang gabi ng ball ay isa lamang normal na parte ng kanyang social obligations. Isa pang gabi ng pagpapakita ng lakas at impluwensya. Ngunit hindi pa tuluyang nabubura sa kanyang isipan ang mukha ng lalaking ipinakilala ni Lara. Si Marco Ramirez, may kakaibang impresyon itong iniwan. Hindi niya alam kung paghanga ba yon o simpleng kuryosidad lamang. At tila ba hindi rin basta-bastang mawawala si Marco. Sa unang linggo, matapos ang kanilang pagkikita, nakatanggap si Clara ng tawag. "Magandang umaga, Miss Dizon." Malumanay ang tinig na bumati mula sa kabilang linya. "Ako si Marco Ramirez. Sana naalala mo pa ako." Bahagyang natawa si Clara. "Hindi ako madaling makalimot, Mr. Ramirez. Ano ang may tutulong ko sa'yo?" "Wala namang kinalaman sa negosyo." Mabilis nitong tugon. "Gusto ko lang sanang itanong kung maaari kitang ayain para magkape. Walang halong kondisyon. 2 profesional lang, nag-uusap habang may tigisang tasa." Umiling si Clara kahit walang nakakakita. Hindi siya basta nagpapaunlak sa ganitong uri ng imbitasyon. Ngunit bago pa siya makatanggi, muling nagsalita si Marco. "Kung ayaw mo, naintindihan ko. Pero ipinapangako ko, walang pitch, walang business talk, kape lang, magandang usapan lang." Tumahimik si Clara ng ilang segundo bago siya sumagot. "Sige na nga, 1 cup lang." At doon nagsimula ang unang pagtatangka ni Marco na tuluyang pumasok sa kanyang mundo. Ang unang coffee meeting ay nangyari sa isang kilalang cafe sa Bonifacio Global City. Simple lang, walang formalities. Dumating si Marco ng mas maaga. Sabay silang umorder at sagot ni Marco ang drinks. At maya-maya pa, may dala ng 2 kape at isang maliit na bouquet ng puting lilies. "Lilies?" Tanong ni Clara, bahagyang nagulat. Ngumiti si Marco. "Tinanong ko si Lara sa paborito mong bulaklak. Sabi niya, matagal mo nang gusto ang mga puting lilies dahil sumasagisag daw ang mga ito ng purity. Naisip ko, bagay na bagay sa'yo." Tila ba may kung anong kumislot sa loob ni Clara. Matagal na mula nang may nag-abala para alalahanin ang ganoong detalye tungkol sa kanya. Sa bawat pag-uusap nila, ramdam ni Clara na hindi lang siya tinatrato ni Marco bilang CEO o public figure. Pinapakinggan siya nito, hindi lang ang kanyang mga salita, kundi maging ang mga pagitan ng kanyang mga hininga. At hindi doon natapos. Makalipas ang ilang araw, nagpadala si Marco ng kape sa mismong opisina ni Clara. May isang maliit na note ang nakasama. "Para sa pinaka-busy na babaeng kilala ko, don't forget to breathe." Nagtaas ng kilay si Clara nang makita yon. Pero hindi niya mapigilang mapangiti bago sumimsim ng kape. "Matyaga si Marco, ano?" Komento ni Lara isang gabi nang magkasabay silang kumain sa isang bagong bukas na restaurant. "Swerte ka, bestie. Hindi lahat ng lalaki may ganitong effort." "Hindi ko alam kung effort o simpleng strategy lang niya." Tugon ni Clara habang nilalaro ang kanyang tinidor. "Sanay na ako sa mga taong lumalapit dahil may kailangan." "Hindi lahat ganon." Mabilis na sagot ni Lara. Nakangiti ngunit matalim ang titig.
Minsan may mga taong totoo ang intensyon. Ang ikinakatakot ko, bestie, baka hindi mo makita kapag sobrang negative mo. Napabuntong hininga si Clara. Sana nga, nakakapagod din eh. Medyo mahirap ngang sitwasyon mo, bes. Napailing na lang si Lara. Lumipas ang mga linggo at lalong naging lantad ang pagsisikap ni Marco. Dumadalaw ito sa opisina tuwing lunch break. Dala ang paboritong pasta ni Clara mula sa isang Italian restaurant. Minsan naman, bigla na lang itong magpapakita sa mga events na dinadaluhan ni Clara. Laging may dahilan para makalapit at mag-alok ng companionship. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti ring bumababa ang pader na itinayo ni Clara sa paligid ng kanyang puso. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na board meeting, tumawag si Marco. Clara, nasa opisina ka pa ba? Tanong niya mula sa kabilang linya. Oo, may tinatapos lang ng mga papeles. Sagot ni Clara, halatang pagod ang tinig. Sumilip ka sa bintana, sabi ni Marco. Pagtingin niya, bumungad ang liwanag ng headlight sa ibaba. Nakatayo roon si Marco, hawak ang cellphone sa isang kamay at nakatingala sa kanya. May bitbit pa itong 2 paper bag. Bumaba si Clara at nadatnan niya sa lobby. Ano to? Tanong niya, may halong pagtataka. Gabi na. Hindi ka pa kumakain, di ba? Dinalahan na lang kita ng hapunan. Sagot ni Marco, may ngiti sa mga labi. Don't worry, hindi ako magtatagal. Natigilan si Clara. Hindi siya sanay na may nag-aalala para sa kanya. Buong buhay niya, siya ang laging nag-aalaga. Sa kumpanya, sa mga empleyado, at sa pamilya. Ngunit ngayong gabi, may isang taong kusang nag-aabala para sa kanya. Tahimik silang kumain sa opisina. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Clara ang gaan ng pakikipag-usap kay Marco. Hindi nila tinalakay ang negosyo. Sa halip, nagkwentuhan sila tungkol sa musika, mga paboritong pelikula, at kung paano lumaki si Marco sa isang pamilyang simple lang ang pangarap. Alam mo, Clara, sabi ni Marco habang diretso ang tingin sa kanya. Nakikita ka ng lahat bilang isang matatag na CEO, pero naniniwala ako na mas higit ka pa ron. At gusto kong makilala ang kabuuan mo. Ang totoong ikaw. Bahagyang nag-init ang pisngi ni Clara. Nakaramdam ng kilig. Hindi niya alam kung dahil ba sa alak na iniinom nila o sa bigat ng mga salitang binitiwan ni Marco. Hindi nagtagal, unti-unti nang lumambot ang puso ni Clara. Ang simpleng kuryosidad ay napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang damdaming pilit niyang itinatanggi, ngunit hindi niya maitatago sa sarili. Sa bawat tawag, bawat mensahe, at bawat simpleng gesture, naramdaman niya ang pagbabalik ng isang bagay na matagal niya nang iniwasan. At bago niya pa namalayan, nabighani na rin siya sa isang Marco Ramirez. Mabilis lumipas ang mga buwan, inihayag ni Marco ang nararamdaman para kay Clara. Hindi muna kita sasagutin, gusto muna kitang makilala, nakangiting wika ng dalaga. Buti naman. Baka madismaya ako kapag sinagot mo na ako eh. Tumatawang banggit ng lalaki. Palagi silang lumalabas mula sa mga simpleng coffee dates, late night dinners at maliliit na gestures. Lumalim ng husto ang relasyon ni Clara at Marco. Hanggang sa tuluyan ng sagutin ni Clara si Marco. Kitang-kita ng mga taong nakapaligid kay Clara ang pagbabago niya. Pinupuri siya ng mga tao dahil mas blooming na siya ngayon. Ang babaeng dati busy lamang sa negosyo ay natutong gumiting muli. At ang lalaking dati isang estranghero naging sentro ng kanyang araw. 1 taon at kalahati na mula noong magkakilala sila. Sa isang malamig na gabi sa Tagaytay, dinala ni Marco si Clara sa isang pribadong rest house na may overlooking view ng Taal Lake. Ang paligid ay nilalatagan ng maliliit na ilaw na parang bituin. At sa gitna ng veranda ay nakahanda ang isang intimate dinner table. Tahimik si Clara habang pinagmamasdan ng setup. Hindi niya inasahan ang ganitong klaseng effort mula kay Marco. Marco, wika ni Clara, bahagyang kinakabahan. Ano na naman to? Isa na naman ba to sa mga sorpresa mo? Ngumiti si Marco. Kumikislap ang mga mata sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Hindi lang sorpresa. Isa itong pangako, Clara. At doon, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ng babae.
May hawak na maliit na kahon. Nang buksan niya ito, kumislap ang isang diamond ring. Simple ngunit elegante. Tulad mismo ni Clara na kanyang minamahal. Clara Dizon, aniya, may bigat at taos-pusong damdamin sa bawat salita. Hinangaan na kita mula pa nung unang pagkikita natin. Hindi lang bilang CEO, hindi lang bilang makapangyarihang babae na iginagalang ng lahat, kundi bilang taong nasa likod ng lahat ng yon. Ang babaeng nagpupuyat, minsang nakakalimot kumain, pero kailanman hindi nakalimot magmahal at magmalasakit. Clara, will you marry me? Natigilan si Clara. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Para bang gustong kumawala mula sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman inakala na may isang lalaking katulad ni Marco na makakabuwag sa pader na itinayo niya upang protektahan ang sarili. Ngunit heto siya ngayon, may luha sa mga mata, may ngiti sa mga labi. Yes, Marco, yes. Umalingaw-ngaw ang palakpakan mula sa ilang staff na lihim palang nasa paligid. At kasabay ng halakhakan ay ang halik na nagtali sa kanilang mga pangako. Ang kasal ni na Clara at Marco ay hindi simpleng seremonya. Isang engranding okasyon na pinag-usapan ng buong industriya. Ginawa ito sa isang cathedral sa Maynila, puno ng mga politiko, negosyante at mga kilalang personalidad. Nakasuot si Clara ng isang white gown na gawa ng isang sikat na designer. Habang si Marco naman naka-black tuxedo, matikas at puno ng kumpiyansa. Sa bawat larawan, sila'y mukhang perpektong pares, isang power couple na hinahangaan ng lahat. Bagay na bagay sila, bulong ng mga bisita. Imagine the CEO and her Prince Charming. At sa gitna ng altar, habang hawak ang kamay ni Marco, naramdaman ni Clara na ito na ang simula ng panibagong kabanata ng kanyang buhay. Isang kabanatang hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa pamilya, pagmamahal at pangarap. Matapos ang kasal, mas lalo pang lumago ang kumpanya ni Clara. Sa tulong ni Marco, na ngayon ay may posisyon bilang isa sa mga executives, mas naging matatag ang operasyon. Sa publiko, sila ang naging modelo ng partnership. Hindi lamang sa negosyo, kundi pati sa totoong buhay. Magkasama silang dumadalo sa mga board meetings, conferences abroad at charity events. Palaging laman ng magazine covers ang kanilang larawan. Si Clara nakilala sa katalinuhan at si Marco na nakikita na rin sa charm at leadership. Power couple of the year, sabi ng isang business magazine, the perfect blend of brains and charisma. At sa bawat event, naroon si Lara. Lagi siyang nasa tabi ni Clara. Nakangiti at waray puno ng pagmamalaki sa bawat tagumpay ng kanyang best friend. Bestie! Wika niya, minsang magkasama sila sa backstage ng isang business gala. Sobrang saya ko para sa'yo. Deserve mo lahat ng to. Love, tagumpay at lahat-lahat. Ngumiti si Clara, walang bakas ng pagdududa. Salamat, Lara. Kung wala ka, baka matagal na akong sumuko. At higit sa lahat, maraming salamat na ipinaklala mo sa akin si Marco, ang lalaking nagbibigay lakas at tuwa sa akin ngayon. Niyakap nila ang isa't isa. Masayang masaya ako para sa iyo, Bes. Halos maluhang sabi pa ni Lara. Sa kanilang tahanan sa mayamang subdivision, naging maayos ang pagsasama ni na Clara at Marco. Madalas silang maghapunan ng magkasama, nagkukwentuhan tungkol sa kanilang araw. May mga gabing magkasama silang nanonood ng pelikula sa kanilang private theater. O kaya naman, nagbabakasyon sa labas ng bansa para makapagpahinga. Naging masaya ang unang 2 taon ng kanilang pagsasama. Si Marco, kahit may posisyon sa kumpanya, ay hindi nagpapabaya bilang asawa. Madalas silang magbakasyon sa Europa. 1 linggo sa Paris, 1 linggo sa Switzerland. Minsan naman sa Maldives. Isang gabi sa Santorini, nakaupo sila sa balkonahe ng kanilang villa. Hawak ni Clara ang isang baso ng red wine habang si Marco ay nakahilig sa kanyang balikat. Sa harap nila, ang dagat ay kumikislap sa ilalim ng buwan at ang malamig na hangin ay tila ba nagdadala ng pangako ng panghabang buhay. Naisip mo ba yon? Malambing na tanong ni Marco.
Mula sa pagiging estranghero sa isang event, hanggang sa ganito na tayo ngayon. Ang bilis ng mga pangyayari. Napangiti si Clara. Talagang hindi mahuhulaan ng buhay, pero minsan maganda rin palang mga sorpresa. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at tumitig ng seryoso. Ipangako mo sa akin, Clara. Kahit ano pang mangyari, lagi tayong lalaban ng magkasama. Walang iwanan. Pangako, tugon ni Clara, puno ng tiwala at walang pagdududa. Para kay Clara, yun ang pinakamalapit na naranasan niya sa normal life. Hindi na siya laging CEO, minsan isa lang siyang asawa, isang babaeng nagmamahal at minamahal. Ngunit sa gitna ng kasiyahang iyon, unti-unting lumilitaw ang mga senyales ng ambisyon ni Marco. Sa mga pagpupulong, madalas nang magmungkahi si Marco ng mas agresibong estratehiya. Kailangan nating mag-expand agad. Giit niya minsang nasa boardroom sila. Kaya nating lampasan ang mga kakompetensya kung mas malaki ang ambisyon natin. Ngumiti si Clara, ngunit marahang umiling. Pasensya na Marco, hindi lahat ng laban ay kailangang minamadali. Mas mahalaga ang katatagan kaysa mabilis na kita. Nakangiti si Marco, ngunit sa likod ng kanyang mga mata, bakas ang hindi pagsang-ayon sa misis. Dapatwat kahit anong mangyari, si Lara ay palaging naroon. Madalas na nagiging tulay sa pagitan nila, palaging nag-aalok ng tulong at suporta. At kung minsan, napapansin ni Clara kung gaano kakomportable si Marco sa presensya ng kanyang best friend. Isang bagay na inisip niyang normal lamang dahil matagal ng bahagi ng kanyang buhay si Lara. Sa paningin ng lahat, si Clara at Marco ang larawan ng perpektong kasal at matagumpay na partnership. Ngunit sa ilalim ng kislap ng kamera at palakpakan ng lipunan, may mga bitak nang nagsisimulang mabuo. Mga bitak na balang araw ay maging dahilan ng pagkawasak. Para kay Clara, ito ang pinakamagandang yugto ng kanyang buhay. Para sa iba, ito ang kasukdulan ng tagumpay. Ngunit ang hindi niya alam, sa likod ng lahat ng ngiti at tagumpay, isang mabangis na bagyo ang unti-unting lumalapit. Isang bagyo na gigiba sa lahat ng kanyang itinayo. Sa kanilang tahanan, nanatiling sweet si Marco. Madalas siyang magluto ng dinner, magdala ng mga regalo mula sa business trips at magpaplano ng mga sorpresa. At sa mga gabing tahimik, napapansin ni Clara na madalas itong abala sa cellphone. Nakikipag-usap ng pabulong, tila ayaw marinig ng iba. Kapag tinatanong niya, iisa lang lagi ang sagot nito. Trabaho lang to. Love, kontrolado ko naman ang lahat. Wala kang dapat ipag-alala. Sa simula, hindi yon pinapansin ni Clara. Pinili niyang maniwala. Pagkatapos ng lahat, bakit nga ba siya magdududa sa lalaking pinakasalan niya? Lumipas pa ang isang taon at mas lalo pang lumakas ang impluwensya ni Marco sa kumpanya. Madalas na siyang kausap ng board, madalas siyang kinikilala sa media bilang visionary husband ni Clara. At habang lumalaki ang pangalan ni Marco, hindi rin napapansin ni Clara na mas dumadalas ang kanyang mga gabi sa opisina. Mga gabing mag-isa siyang umuuwi sa kanilang malaking bahay. Isang gabi, matapos ang isang matagumpay na event, umuwi si Clara at nadatnan sina Marco at Lara sa hardin. Magkatabi ang dalawa, nagtatawanan na para bang may sarili silang mundo. "Bestie!" Masiglang sigaw ni Lara nang mapansin siya nito. "Inaantay kita tapos nakita ko si Marco dito. Napag-usapan lang namin yung charity event." Ngumiti naman si Clara bago sumagot. "Mabuti naman, natutuwa akong tinutulungan mo siya." Ngunit sa kaibuturan ng kanyang dibdib, may munting kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang kaba na pilit niyang itinataboy at itinago sa likod ng kanyang ngiti. Sa kabila ng lahat, nanatili si Clara sa paniniwala na ang kanilang kasal ay matibay. Sapagkat para sa kanya, si Marco ay ang lalaking nangako na walang iwanan. Para kay Clara, ang mga taon ng kasaganaan ay larawan ng tagumpay nilang mag-asawa. Sa unang tingin, walang bahid ng problema ang buhay ni na Clara at Marco. Sa mata ng lipunan, sila pa rin ang golden couple. Nakangiti sa bawat press release, magkahawak kamay sa bawat events na dinadaluhan nila. Ngunit sa likod ng mga larawan at palakpak,
may unti-unting umuukit na lamat. Nagsimula ito sa isang tila simpleng pangyayari. Isang umaga, habang nakaupo si Clara sa kanyang opisina, napansin niyang may nawawala sa mga confidential files na karaniwan niyang binabasa bago ang board meeting. "Melissa?" Tawag niya sa kanyang secretary. Bahagyang napakunot ang kanyang noo. "Nasaan ang folder para sa Taiwan Investment Project?" Nagulat si Melissa. "Ma'am, isinabmit ko po yun kahapon. Nasa ibabaw ng mesa niyo mismo." Lalong tumalim ang titig ni Clara. Sigurado siyang maingat siya sa lahat ng papeles, lalo na sa mga ganoon kahahalagang dokumento. Mabilis niyang sinuri ang mga drawer, pinaghiwa-hiwalay ang mga folder sa mesa, at binuksan pa ang mga filing cabinet. Ngunit wala roon. Maliit na bagay lang, bulong ng isip niya. Ngunit sa ilalim ng kanyang dibdib, may kumikiliting pakiramdam. Isang hudyat na may kakaibang nangyayari. Isang linggo pa ang lumipas bago lumaki ang problema. Sa isang board meeting, biglang kumalat ang usapan tungkol sa maling pamamalakad ng kumpanya. Miss Dizon, Bungad ng isa sa mga directors. may ilang inconsistencies na lumalabas sa financial reports at may mga kontratang hindi napirmahan sa tamang oras. Investors are starting to raise questions. Napataas ng kilay si Clara. "Imposible. Ako mismo ang nagpapa-aproba ng lahat ng major contracts. Kung may delay man, minor lang at agading nasusolusyonan." Ngunit isa pang boses ang sumingit. Well, hindi nagsisinungaling ang numero. Isa pa, baka napapansin ng media ang mga nangyayari. Tahimik si Clara. Alam niyang walang basehan ang mga paratang. Ngunit hindi niya rin maitanggi na may ilang pagkakataon na may mga dokumentong nawawala o kaya na may lumalabas na incomplete sa oras ng review. Parang may kamay na palihim na sumasabotahe sa kanya. Pagkatapos ng meeting, sinalubong siya ni Marco sa hallway. Abot-tenga ang ngiti, ngunit may bahid ng pagkabalisa sa kanyang tinig. Love, are you okay? Tanong niya, marahang hinawakan ang balikat ni Clara. "Marco," mahinang sagot ni Clara. "May nangyayaring hindi ko maintindihan. May mga files na nawawala, may rumors na kumakalat. Para bang may gustong humila sa akin pababa. Pabagsakin ako." Saglit na tumahimik si Marco, saka ngumiti ng panatag. Don't worry, nandito ako. Kung sino man ang gumagawa niyan, hindi magtatagumpay. Iimbestigahan ko. Kung meron man, hindi ka nila mapapabagsak. Ikaw pa ba? You're Clara Dizon. Nais ni Clara na maniwala. Ngunit sa kanyang dibdib, may maliit na tinig na bumubulong. Paano kung mas malalim ang ugat nito? Samantala, sa kabilang dulo ng opisina, nakaupo si Lara kasama si Marco. Tahimik silang nag-uusap habang umiinom ng kape. Nagsisimula na niyang mapansin, wika ni Lara, mahinang tinig ngunit puno ng kumpiyansa. Humugot ng malalim na hininga si Marco. Matalino si Clara. Kailangan nating mag-ingat. Pero sinabi ko sa kanyang ako ang mag-iimbestiga. Ewan ko lang kung makikinig siya. Ngumiti si Lara, ang matay kumikislap. "Ako na ang bahalang magpayo at bulungan siya. Ipagpapatuloy mo lang ang pagiging supportive husband." Sa sandaling yon, nagsalubong ang kanilang mga titig. May lihim silang sabuatan na hindi pa kayang basagin ng liwanag. Habang abala si Clara sa paglilinis ng pangalan niya sa board, mas lalo namang dumadalas ang mga pagbisita ni Lara sa kanilang tahanan. "Bestie!" Wika ni Lara, minsang nagdala siya ng wine. "You've been working too hard. Kailangan mong magpahinga." Napangiti si Clara, pilit na itinatago ang pagod. "Hindi ko alam kung paano ko malalampasan to. May problema kasi sa kumpanya. Salamat sa pagbisita mo." Ngumiti si Lara at niyakap siya ng mahigpit. "Always. Palagi ako naririto para sa iyo, Clara." Ngunit sa sandaling lumingon si Lara patungo kay Marco, may ibang mensahe ang kanyang mga mata. Isang lihim na hindi kailanman mababasa ni Clara sa puntong iyon. Lumipas pa ang mga linggo at mas lumala ang sitwasyon. Lumabas sa isang business column ang balita. Cracks in Dizon's Holdings leadership. Binasa yun ni Clara sa kanyang opisina
Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig sa galit. Sinong nag-leak ng information sa media? Bulong niya sa sarili. Dumating si Marco, may dalang kape at nakangiti ng pilit. Huwag mo silang pansinin, love. Alam ng board kung gaano ka kahusay. Mawawala rin ang mga chismis na yan. Ngunit napansin ni Clara ang paraan ng pagkakasabi niya. May bahid ng pag-aalangan, parang hindi buo ang tiwala. Para bang kahit ang sarili niyang asawa, hindi lubusang naniniwala sa kanya. Isang gabi, habang nasa kwarto sila, nagkwento si Clara. Marco, wika niya, mahina ngunit diretso. Nararamdaman mo na ba na may isang taong malapit sa atin na sinusubukang sirain ako? Tumigil si Marco sa pagbubukas ng kanyang laptop. Saka marahang ngumiti. Love, guni-guni mo lang yan. Sobra lang ang stress na dinadala mo. Huwag mong hayaang sirain ka ng mga iniisip mo na wala namang basehan. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, hindi mabasa ni Clara kung totoo ba ang mga salitang yon o isa lamang itong pag-iwas ng usapan. Habang palihim na bumabagsak ang kumpiyansa ng board kay Clara, mas lalo namang inilalapit ni Marco ang sarili sa kanila. Lagi siyang nag-aalok ng suporta, palaging handang magsalita sa ngalan ng kanyang asawa, na para bang siya na ang tunay na CEO. At sa bawat meeting, naroon si Lara, nakikinig, nakangiti, at tila nagbibigay ng kaaliwan sa bawat hindi masabi ni Marco. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga ngiti, may lihim na sabuatan na hindi pa natutuklasan ni Clara. At sa dilim ng gabi, habang nakahiga sa tabi ng kanyang asawa, hindi niya napigilang isipin, sino ang tunay kong kaaway? Makulimlim ang langit ng araw na yon, para bang sumasalamin sa bigat ng pakiramdam ni Clara habang papasok siya sa opisina. Mula sa lobby hanggang sa elevator, ramdam niya ang kakaibang titig ng mga empleyado. Tila ba may alam ang lahat na hindi niya pa nababatid. Mga bulungan, mga mailap na ngiti, at mga matang iwas tingin. Pag-akyat niya sa ika-25 palapag, sinalubong siya ni Melissa, ang kanyang secretary, hawak ang ilang folder. Ma'am, ani ng secretary na halatang kinakabahan. Nagpatawag po ng emergency meeting ang board. Sabi nila, napaka-urgent daw. Nanlamig ang mga palad ni Clara. Hindi karaniwan para sa board ang biglaang pagpapatawag ng meeting, maliban na lang kung may mabigat na issue. I-prepare mo lahat ng kailangang dokumento. Ihanda ang silid. Mahigpit niyang utos. Pinipigilan na ipahalata ang kaba. Pagpasok niya sa boardroom, sinalubong siya ng malamig na katahimikan. Naroon ang 11 board members, lahat nakatingin sa kanya na para bang isa siyang akusadong papasok sa korte. Sa dulo ng mesa, nakaupo si Marco, ang kanyang asawa. Ngunit ang ekspresyon nito, mahirap basahin. Miss Dizon, Panimula ng chairman, malamig ang tinig. may natanggap kaming ilang reports tungkol sa mga inconsistencies sa ating financial statements. Biglang nanigas ang likod ni Clara. Hindi totoo ang mga ulat na yan. Ako mismo ang nag-review ng bawat dokumento. Kung may hindi man tama, clerical error yon o sadyang paninira. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng mas mahaba, isang direktor ang sumabat at inilapag ang isang makapal na folder sa gitna ng mesa. Kung ganon, ipaliwanag mo to. Nasa mga dokumentong ito ang pirma mo na pumapayag sa isang multi-million deal kasama ang isang shell company na i-transfer ng pondo pero wala ni anumang proyektong na isakatuparan. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Agad niyang inabot ang folder at mabilis na sinuri ang laman. At doon, parang gumuho ang kanyang mundo. Dahil malinaw na naroon ang kanyang pirma sa mga papeles na hindi niya kailanman nilagdaan. Peki ang mga to, mariin niyang sabi, nanginginig ang tinig. Hindi ito akin, may gumagaya sa pirma ko. Ngunit imbis na paniwalaan, narinig niya ang mga pabulong na usapan ng mga board members. Convenient naman. Forgery daw. Palusot lang yan. Enough. Mariing wika ng chairman, malakas ang tinig. Hindi natin kayang itaya ng hindi sigurado ang reputasyon ng kumpanya. Nagpapanik na ang mga shareholders at nagtatanong, pati na rin ang press. Tumayo si Clara, mahigpit ang hawak sa dokumento. Kilala niyo ako. Alam niyo kung paano ko pinapatakbo ang kumpanyang ito.
Kailan ko ba hinayaang mangyari ang ganito? Kailan ko ba kayo binigo? Tahimik ang silid, walang sumagot. At sa gitna ng nakabibinging katahimikan, si Marco ang unang nagsalita. Love, Mahinahon at tila malambing ang kanyang tinig. siguro kailangan mo munang magpahinga. Para na rin sa sarili mo. Sobrang stress na dinadala mo at minsan nagkakamali rin ng tao. Nanlaki ang mga mata ni Clara. Hindi niya alam kung alin ang mas nakakagulat. Ang sinabi ng board o ang mismong tinig ng kanyang asawa na tila ba pumapanig laban sa kanya. Marco, halos pabulong niyang sambit. Iniisip mo ba na ako ang may gawa nito? Umiwas ng tingin si Marco, parang nahihirapan magsalita. Ang sinasabi ko lang, baka makatulong kung pansamantala kang mag-leave para hindi ka masyadong ma-pressure. Ngunit para kay Clara, ang mga salitang yon ay parang matulis na bumabaon sa kanyang dibdib. Ang asawang dapat unang nagtatanggol sa kanya, siya mismo ang nag-udyok ng kanyang pagbagsak. Mabilis na nagdesisyon ang board. Batay sa mga dokumentong ito at nangangailangang agad na makontrol ang sitwasyon. Malamig na wika ng chairman. Napagdesisyon na namin na tanggalin si Miss Clara Dizon bilang CEO. Epektibo agad simula ngayon. Parang gumuho ang buong mundo kay Clara. Ang trabahong itinayo niya mula sa wala, ang pangalang pinanday niya sa bawat pawis at puyat, ngayon inaagaw sa kanya sa pamamagitan ng kasinungalingan. Epektibo agad? Mariin niyang tanong, nanginginig ang boses. Yes, Walang bahid ng awa sa mukha ng chairman. hindi na pwedeng masira pa ang kumpanya sa mas malaking kaguluhan. Nakita niya ang mga mata ni Marco, mapanatag, malamlam, ngunit may kung anong lihim na hindi maipaliwanag. At sa gilid ng silid, nakaupo si Lara, nakangiti ng tipid, tila ba may bahagyang aliw sa nangyayari. Lumapit si Clara kay Marco at marahas na bumulong. Halos nanginginig ang tinig. Ikaw, alam mong hindi ako ang pumirma rito. Bakit ka nananahimik? Tumingin si Marco, mahinahon ang boses. Para sa ikabubuti ng kumpanya, love. Para rin sa ikabubuti nating dalawa. Ngunit sa likod ng mga salitang yon, malinaw na naramdaman ni Clara ang malamig na talim ng pagtataksil. Pagkatapos ng pulong, lumabas si Clara ng boardroom na parang nilalamon ng sariling mga paa. Sa hallway, narinig niya ang mga bulungan ng ibang empleyado. Natanggal si Ma'am Clara? Grabe, hindi ko akalain na ganun pala siya. Ngunit ang pinakamasakit ay ang paglapit ni Lara sa kanya, hawak ang baso ng tubig. Bestie, aniya, kunwari naawa. I'm sorry, you don't deserve this. Tinitigan siya ni Clara, pilit pinipigilan ang pagpatak ng luha. Lara, ikaw lang ang natitirang pinagkakatiwalaan ko. Tulungan mo akong linisin ang pangalan ko. Ngumiti si Lara, marahang hinawakan ang kamay ni Clara. Of course, always. Alam mo namang tutulungan kita. Ngunit sa likod ng mga ngiting yon, may lihim na kasiyahan na hindi niya napapansin. Sa kanyang kotse pa uwi, tahimik lamang si Clara. Tinitigan niya ang mga ilaw ng lungsod, ngunit wala siyang nakikitang ganda dito. Ang tanging naiwan sa kanyang isip ay ang imahe ng board, ng mga dokumentong may peke niyang lagda, at ang tinig ng kanyang sariling asawa na tila ba'y hindi siya sinuportahan. Para siyang nalunod sa sariling dagat, hindi makalangoy, walang makapitan o masandalan. Pagdating sa kanilang tahanan, nadatnan ni Clara si Marco sa sala, nakaupo at umiinom ng alak. Clara, Bungad nito. alam kong mabigat ito, pero malalampasan din natin. Nandito ako para sa'yo. Tinitigan siya ni Clara, malamig ang mga mata at puno ng puot. Talaga ba? Dahil ngayong araw, Marco, ikaw mismo ang nagtulak sa akin sa bangin. Hindi nakasagot si Marco. Sa halip, ngumiti lang siya. Isang ngiting hindi mawari kung may halong malasakit o pawang pagkukunwari. At doon, tuluyang naunawaan ni Clara na ang laban niya ay hindi lamang laban sa labas, ito ay laban din sa loob ng sariling tahanan. Malamig ang gabing yon, tahimik ang loob ng bahay. Ngunit hindi mapakali si Clara. Kanina pa niya pinagmamasdan si Marco habang nag-aayos ng kanyang maleta.
Nagsasabing kailangan niyang umalis para sa isang emergency meeting kasama ng ilang investors. Emergency meeting? At this hour? Tanong ni Clara, malamig ang tinig. Love, hindi ko rin gusto. Pero kailangan. Hindi makakapaghintay ang negosyo. Alam mo naman yun. Sagot ni Marco, umiwas ng tingin. Hindi na nagsalita pa si Clara. Pinanood lamang niya ang asawa habang palabas ng pinto. Ang mga yabag nito ay tila ba nagiiwan ng marka sa sahig. Nang marinig niya ang pagsara ng pinto, napakapit siya sa gilid ng mesa. May kirot sa dibdib na matagal niya nang pinipigilan. Gabi-gabi na lang, lagi na lang may dahilan. Lagi na lang may meeting. At sa unang pagkakataon, nagpa siya si Clara na lumaban pabalik at tapusin na ang pananahimik. Ilang minuto matapos umalis si Marco, kinuha niya ang kanyang susi ng sasakyan. Tahimik siyang nagmaneho, sinusundan na ang landas na tinatahak ng kotse ng kanyang magaling na asawa. Sa likod ng manibela, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Diyos ko, ano bang ginagawa ng mister ko? Lumiko si Marco patungo sa isang kilalang luxury hotel sa Makati. Doon, nakita ni Clara kung paano ito pumarada ng palihim at dumiretso sa elevator. Hindi niya inalis ang tingin. Hindi siya nag-atubili. Mabilis niyang sinundan, pinilit na huwag magpahalata. Hanggang sa huminto si Marco sa ika-20 palapag, isang private suite. Dahan-dahan, lumapit si Clara. Nang makarinig siya ng tawa mula sa loob ng silid, parang bumagsak ang kanyang mundo. Huwag naman sana Marco. Kontra ni Clara sa isip niya. Lumapit siya sa pinto at napansin niyang hindi yon naisara ng maayos. Nakaharang dito ang black shoes. Nakilala niya yon ang sapatos ni Marco na regalo niya pa dati. Dahan-dahan niya yung pinulot at bahagyang itinulak ang pinto. Cheers! Wika ni Lara habang nag-aangat ng baso. Para sa atin, sa wakas, nakuha na rin natin ang matagal na nating pinaplano. Finally! Tugon ni Marco, kasabay ng mapanuksong tawa. Hindi inakala ni Lara ang lahat ng to. At bago pa muling uminom, bahagyang naglapat ang kanilang mga mukha. Nagtagpo sa isang halik na puno ng pagtataksil at kasakiman. Matagal nagtagpo ang kanilang mga labi na para bang sanay na sanay at gutom sa isa't isa. Marco! Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig sa buong silid. Parehong napatigil sina Marco at Lara. Nanlaki ang mga mata. Nabitiwan ni Marco ang kanyang baso. Bumagsak sa sahig at nabasag. Clara! Bulalas ni Marco at agad na tumayo. Ngunit bago pa siya makalapit, humakbang si Clara. Maputla ang mukha at naglalagablab ang mga mata. Ito ba ang meeting mo? Ito ba ang pinagkakaabalahan niyo sa likod ko? Lara, kabit ka ng asawa ko? Hindi nakasagot si Marco. Samantalang si Lara, imbes na mahiya, tumawa pa. Ngumiti na para bang nanunukso. Bestie, malamig ang boses niya. Hindi ko ginustong ganito mo malaman, pero may relasyon kami ni Marco. Nanginginig ang tinig ni Clara. Bestie, kadiri ka. Isa kang kabit. Ikaw ang tinuturing kong kapatid. Ang tanging pamilya na meron ako. At eto ang isusukli mo. Tumawa si Lara, mapait at puno ng pangungutya. Hoy, Clara, huwag mo akong tawaging kabit. Magising ka nga. Nasa iyo ng lahat, kapangyarihan, pera, respeto. Akala mo ba deserve mong lahat ng yon? Si Marco at ako, kinukuha lang namin kung ano ang karapat-dapat para sa amin. Lara, tama na. Singit ni Marco. Halatang nahihirapang kontrolin ang sitwasyon. Clara, pakinggan mo muna ako. Pakinggan? Mahinang putol ni Clara. Nanginginig pa rin sa galit. Ano pa bang dapat kong pakinggan? Narinig ko ng lahat. Pinagplanuhan niyo to. Hindi lang puso kang ninakaw mo. Marco, sinira mo rin ang lahat ng pinaghirapan ko. Humakbang si Lara palapit. Hawak pa rin ang baso ng alak. Sobrang inosente mo, Clara. Sobrang kang nagtitiwala. Alam mo kung bakit madali kang pabagsakin? Dahil naniniwala kang kasing tapat mo ang lahat. Pero ako at si Marco, mas realistic kami. Bumagsak ang luha sa pisngi ni Clara. Ngunit nanatiling matatag ang kanyang tinig. Realistic? Hindi, mga taksil kayo.
Tinagaan niyo ako kung saan ang pinakamasakit. Natawa si Lara, isang tawang umalingaw-ngaw sa buong silid. At heto ka ngayon, mag-isa, wasak, talunan. Samantalang kami, nandito nagdiriwang ng aming tagumpay. Sa puntong yon, muling narinig ang pagbagsak ng baso. Si Lara mismo ang bumitaw sa hawak niyang inumin. Tumalsik ang pulang alak sa sahig, waray dugo na nagmarka ng sugat na hindi na maghihilom. Tahimik ang sumunod na sandali, maliban sa mabilis na tibok ng kanyang puso. Tinitigan niya ang dalawa, ang dating asawang minahal niya ng buong buo at ang kaibigang pinagkatiwalaan niya ng higit pa sa sarili. Marco! Mahinang wika ni Clara, nanginginig ang tinig. Nung hiningi mo ang kamay ko, nangako kang sa lahat ng laban, magkasama tayo. Pero ngayon, ikaw mismo ang kalaban ko. Hindi makatingin si Marco. Sa halip, iniwas niya ang mga mata. At yun na ang huling patunay na wala nang natitirang katotohanan sa kanilang relasyon. Lara, lumingon siya at sa unang pagkakataon, naglakas loob na ipakita ang sakit. Ikaw ang tinuring kong pamilya. Ang kaisa-isang pamilya na meron ako. Pero pinili mong sirain ang lahat dahil sa kasakiman mo. Ngumiti si Lara, malamig at walang bakas ng pagsisisi. At willing akong ulitin yon kahit ilan pang beses kong kinakailangan. Lumapit si Clara sa pinto at pinahid ang kanyang mga luha. Huminto siya sandali, saka nagsalita ng buo at matatag. Akala niyo panalo na kayo, pero tandaan niyo to, hindi pa tapos ang lahat. Baka ngayong gabi natalo ako, pero babangon ako ulit. At sa oras na yon, pagsisisihan niyo na trinaidor niyo ako. Paglabas niya ng silid, naiwan sina Marco at Lara na tahimik. Ngunit sa likod ng kanilang mga ngiti, may bahagyang pangamba. Sapagkat alam nila, kilala nila si Clara. At kung may isang taong kayang bumangon mula sa pagkawasak, si Clara lang yon. Sa hallway ng hotel, habang naglalakad palabas si Clara, patuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit sa ilalim ng sakit, may apoy na unti-unting naglalagablab sa kanyang dibdib. Isang apoy ng paghihiganti. Pagkatapos ng gabing yon sa hotel, nagbago ang mundo ni Clara. Parang isang bangungot na hindi niya matakasan. Sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata tuwing umaga, una niyang naaalala ang eksena ni na Marco at Lara. Ang mga halakhak nila, ang tagal ng halik, ang mga baso ng alak na nag-umpugan bilang simbolo ng kanyang pagbagsak. Wala na siyang posisyon sa kumpanya. Wala na rin kaibigang masasandalan. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang bahay na halos hindi na rin niya matatawag na tahanan. Dahil puno ito ng alaala ng lalaking taksil. Madalas, mag-isa siyang nakaupo sa sala. Hawak ang isang baso ng tubig na hindi man lang niya nagagawang inumin. Nakatitig lamang siya sa kawalan para bang nilalamon ng katahimikan. Clara! Wika ng kanyang tiya Isabel, ang kaisa-isang kamag-anak na itinuring niyang pangalawang ina. Habang hinahawakan ang kanyang kamay, hindi pwedeng ganyan ka na lang. Kailangan mong lumaban. Ngunit hindi lumingon si Clara. Ang dating matatag na CEO, ngayoy wari bang nawala ang kaluluwa. Pagkaraan ng linggong iyon, mabilis ang sumunod na dagok kay Clara. Kinaumagahan, nang tangkay niyang mag-withdraw para sa mga pang-araw-araw na gastusin, tumanggi ang bangko. Ma'am, na-freeze na po ang lahat ng account under your name. Malamig na wika ng teller. May utos mula sa board, pending investigation po. Parang gumuho muli ang mundo niya. Lahat ng pinaghirapan niya. Ang ipon, ang seguridad, ang puhunan, biglang naglaho. Sa mga sumunod na araw, ramdam niya ang hirap ng buhay na noon ay hindi niya akalaing mararanasan muli. Wala na ang mga luho, wala na ang mga taong dati laging nasa paligid niya. Marami nang umiiwas, ang iba'y nananahimik, at ang iilan na lamang ang nagpaparamdam ng malasakit. Sa unang pagkakataon, mula nang siya'y maging CEO, naranasan ni Clara ang kumatok sa pintuan ng kawalan. Isang paalala na kahit gaano kataas ang naabot mo, maaari kang biglang bumagsak sa pinakamababang yugto ng iyong buhay. Sa mga sumunod na linggo, halos ayaw niya nang bumangon. Hindi siya kumakain ng tama, halos hindi rin natutulog. Ang mga dating tawag ng investors at media
ay napalitan na ng katahimikan. At sa katahimikang yon, naroon ang mabibigat na tinig na bumubulong sa kanyang isipan. Talo ka na. Wala ka namang halaga. Ngunit isang gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa kanyang study, napansin niya ang lumang larawan sa mesa. Siya noong nagsisimula pa lang bilang consultant, nakangiti habang hawak ang unang kontrata ng maliit niyang kumpanya. Matagal niya yung tinitigan at sa loob ng ilang minuto, nakaramdam siya ng muling pagbabalik ng dating apoy na minsang nagbigay ng lakas sa kanya. Kung noon kaya ko magsimula mula sa wala, bakit ngayon hindi? At doon, isang desisyon ang nabuo. Kinabukasan, lumabas si Clara para humanap ng maliit na espasyo na maaari niyang gawing opisina. Hindi niya na ininda ang marangyang gusali o malalaking boardroom. Ang natagpuan niya ay isang lumang unit sa ikatlong palapag ng isang gusali sa Mandaluyong. May sirang bintana, luma ang pintura, at may amoy ng alikabok. Ngunit sa mata ni Clara, yon ang magiging bagong simula. Hindi gaano, bulong niya sa sarili habang nakatingin sa paligid. Pero sapat na to para sa simula. Unang araw ng kanyang bagong kumpanya, wala pang pangalan, wala pang empleyado, wala pang kliyente. Siya lang, isang lumang mesa at isang computer at printer na kanyang pinaayos mula sa bodega. Naupo siya, huminga ng malalim at nagsimulang magplano. Unti-unti niyang kinontak ang ilan sa mga dati niyang kakilala. Mga taong hindi kumampi kina Marco at Lara. Karamihan sa kanila, nag-alinlangan. Clara, nagtitiwala kami sa'yo. Wika ng isa sa mga dating investors. Pero delikado to. Nawalan ka na ng credibility at ang merkado hindi mabait sa mga taong natalo. Ngumiti si Lara kahit may kirot sa dibdib. Kung ganoon, hayaan niyong patunayan ko na hindi ako kailanman naging talunan. Marami ang tuluyang tumanggi, ngunit may iilan na naniwala. Isang maliit na grupo ng mga kabataang propesyonal ang nagpasya na sumama sa kanya. Mga taong sawa na rin sa bulok ng sistema at handang tumaya kahit hindi sigurado. Para sa isang bagong pananaw. Isang hapon, habang abala siya sa maliit na opisina na pilit niyang binubuo, kasama ang bago niyang team, may dumating na courier. Miss Clara Dizon, Tanong ng lalaki. Opo, ako. Agad niyang inabot ang sobre. Walang kamalay-malay sa laman noon. Nang buksan niya, bumungad ang mga salitang tila ba'y muling tumulos sa kanyang puso. Petition for annulment. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nanginginig ang mga daliri habang binabasa ang bawat linya. Si Marco mismo ang naghain ng kaso at ang mga dahilan ay pawang kasinungalingan, neglect, incapacity, irreconcilable differences. Napaluhod siya sa sahig, hawak ang papel na parang nagiging abo sa kanyang palad. Hindi pa man siya nakakaahon sa dagok ng pagkawala ng kumpanya at pag-freeze ng kanyang mga accounts. Heto at mismong asawa niya ang formal na nagputol ng bigkis ng kanilang kasal. Sa sandaling yon, hindi naluha lamang ang bumagsak mula sa kanyang mga mata. May kasamang apoy ng sakit na unti-unting nagiging apoy ng paninindigan. Nagpakatatag si Clara. Hindi dahil matatag siya, bagkos ay dahil tanging yun na lang ang kaya niyang gawin sa ngayon. Dumating ang mga araw ng matinding pagsubok. Ma'am, hindi sapat ang budget para sa marketing? Reklamo ng isa niyang bagong staff. Kung ganoon, gagamitin natin ang social media. Diretso tayong lalapit sa tao. Sagot ni Clara, walang pag-aalinlangan. Ma'am, sira na naman po yung office printer. Tawagin agad ang gagawa. Kung kinakailangan, isulat natin ng kamay ang mga proposal. Mabilis niyang tugon. Sa bawat aberya, agad siyang nakahanap ng paraan. At kahit madalas na halos wala na siyang tulog, ramdam niya na unti-unti siyang muling nagigising mula sa pagkakatulog ng kanyang kalungkutan. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng brainstorming, napansin ng isa niyang staff na tahimik na nakatingin si Clara sa bintana. Ma'am, ayos ka lang po ba? Tanong nito, may halong pag-aalala. Ngumiti si Clara, mahina ngunit totoo. Mas mabuti ako ngayon kaysa kahapon at sapat na yun sa ngayon.
Samantala, sa kabilang panig ng syudad, nakaupo sina Marco at Lara sa isang high-rise office. Hawak ang baso ng alak. So, sinubukan niyang bumuo ng sarili niyang company. Sabi ni Lara, may halong panunuya sa tinig. Hayaan mo siyang magpilit. Tugon ni Marco. Walang tataya sa isang babaeng may dungis ng pangalan. Tapos na siya. Habang lumalalim ang gabi, nag-iisa si Clara sa kanyang maliit na opisina. Tinatapos ang mga proposal. Pagod ang kanyang katawan, ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang lumang larawan sa mesa. Mahina niyang ibinulong. Sa pagkakataong to, babangon ako. Hindi lang para sa sarili ko, kundi para ipakita sa kanila na walang sisira kay Clara Dizon. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ngumiti siya. Isang ngiti ng babaeng muling bumabangon, handang lumaban at handang maghigante. Makalipas ang ilang buwan mula nang magsimula si Clara sa kanyang maliit na opisina sa Mandaluyong, unti-unting nagkaroon ng anyo ang kanyang bagong kumpanya. Wala pa itong malaking pangalan, ngunit may malinaw na direksyon. Pinangalanan niya itong Novasphere Solutions, sa gisag ng bagong mundo na muli niyang itatayo mula sa abo ng kanyang pagkakatalo. Hindi naging madali ang simula. Maraming gabi ang ginugol niya at ng kanyang maliit na team sa brainstorming at pagdidisenyo ng mga makabagong proyekto. Ngunit habang tumatagal, natututo silang gamitin ang limitadong resources sa mas malikhaing paraan. Social media campaigns, grassroots networking at digital platforms. Mga estratehiyang hindi agad pinapansin ng malalaking kumpanya, ngunit mabilis nakakaakit ng publiko. Isang umaga, habang abala si Clara sa meeting kasama ang kanyang maliit na team, biglang dumating ang balita. "Ma'am!" Sigaw ng isa sa kanyang mga staff. Halos hindi makapaniwala. "Ang latest project natin, nag-viral po sa social media. Sa loob lang ng 24 na oras, libo-libong tao nang nag-share. May mga investors na pong tumatawag." Napatigil si Clara. Hawak pa ang tasa ng kape. "Sigurado ka ba?" "Opo ma'am, sobrang impressed sila sa innovation. Ang sabi nila, ito raw ang magiging kinabukasan ng industriya." Sa unang pagkakataon, matapos ang kanyang pagbagsak, muling kumislot ang apoy sa dibdib ni Clara. Eto na ang bagong simula. Unti-unting dumami ang mga pinto na bumukas para kay Clara. May mga bagong investors na nagpakita ng interes at may mga kilalang kliyente na kusang lumapit upang makipag-collaborate. Ang dating maliit na opisina na halos walang laman, ngayon ay puno na ng mga bagong empleyado, bagong kagamitan, at bagong pag-asa. Sa bawat hakbang, nararamdaman ni Clara na mas tumitibay siya. Hindi na siya ang babaeng nadapa sa pagtataksil. Siya ngayon ang babaeng muling bumabangon at mas matatag na kesa sa dati. Samantala, sa kabilang panig ng syudad, iba ang nangyayari sa impyerno ni na Marco at Lara. Hindi na nila pinagtatakpan ang kanilang relasyon. Magkasama silang dumadalo sa mga events, magkahawak kamay sa harap ng mga empleyado at lantaran kung magpalitan ng mga sulyap na puno ng kumpiyansa. Para bang wala ng halaga ang kahihiyan o ang mga bulungan ng mga katrabaho. Sa unang taon matapos nilang agawin ang kumpanya, lahat ay tila perpekto. Nariyan ang mga malalaking kontrata, ang malawak na connections, ang ilusyon ng kapangyarihan. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, nagsimulang lumitaw ang mga bitak. "Marco, hindi nagtutugma ang mga figures." Wika ng isa sa mga directors. "Palaki ng palaki ang gastos natin pero hindi tumutugon ang kita sa inaasahan. Bigyan niyo lang ako ng panahon." Malamig na tugon ni Marco. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang mali ang direksyong tinatahak nila. Ang mga agresibong estratehiyang ipinilit niya, ngayon ay nagsisimula ng bumalik bilang mabigat na dagok. At si Lara, imbes na maging tulay sa pagkakaisa, siya pa ang nagiging mitya ng gulo. Madalas siyang makialam sa mga desisyon, nagdudulot ng tensyon sa board. Ang dating sweet best friend na laging nakangiti, ngayon ay kilala na rin sa loob ng kumpanya bilang mayabang at mainitin ng ulo. "Hindi pwedeng laging si Marco ang masusunod," minsan niyang sigaw sa isang pagpupulong. "Karapatan kong magsalita. Nandito na ako mula pa simula."
Ngunit sa gilid ng silid, may mga lihim na bulungan. Sumusobra na siya. Wala naman siyang alam sa operations. Sinisira niya lagi ang imahe ng kumpanya. Habang si Clara ay unti-unting lumalakas, si Marco at Lara naman ay unti-unti nang nawawasak. Isang gabi, habang nagbabasa si Clara ng mga email sa kanyang bagong opisina, napansin niyang parami na ng parami ang mga negosyanteng kusang lumalapit. Hindi lang dahil sa kanyang pangalan, kundi dahil sa mismong husay ng kanilang mga proyekto. "Ma'am Clara," sabi ng isa sa kanyang team, may ngiti sa labi. "Hindi lang po innovation ang dahilan kung bakit dumadami ang mga investors. Ikinagagalak din nilang tibay mo. Sabi nila, ikaw ang patunay na ang tunay na leader kahit madapa, muling bumabangon. Hanga po sila sa inyo." Tahimik nang umiti si Clara. Para sa kanya, higit pa sa pera at proyekto ang tagumpay na ito. Isa yung patunay na gaano man kalalim ang sabuatan at gaano man kabigat ang pagtataksil, hindi siya basta-bastang mawawasak. Samantala, sa penthouse office ni na Marco at Lara, lumalalim ang gabi, ngunit hindi matapos-tapos ang kanilang sigawan. "Bakit puro losses ang nasa reports?" Sigaw ni Lara, hawak ang ilang dokumento. "Akala ko ba itong tamang galaw? Akala ko ba kaya mong patunayan na mas magaling ka kesa kay Clara?" Huwag mong isisi sa akin lahat. Balik ni Marco, galit ang tinig. Ikaw ang gustong magkaroon ng kontrol. Ikaw din ang nagtulak sa mga deal na to. Kung hindi ka sana nangingialam. Wag mo akong sisihin, Marco." Putol ni Lara, pulang-pulang mukha sa galit. "Nangako ka sa akin na magiging unstoppable tayo. Pero anong nangyayari? Palubog na tayo." Tahimik ang sumunod na sandali, maliban sa tunog ng basong nabasag ng ihagis ni Lara sa sahig. Habang unti-unting nagugunaw ang mundo ni na Marco at Lara, mas lalo namang tumitibay ang pundasyon ni Clara. Isang gabi, matapos ang matagumpay na launch ng kanilang bagong proyekto, inimbitahan siya ng media para sa isang panayam. "Miss Dizon," tanong ng isang reporter, "napakarami niyong pinagdaanan itong nakaraang taon. Ano po ang pakiramdam na muling nasa rurok kayo ngayon?" Ngumiti si Clara, ang mga matay kumikislap sa liwanag ng mga kamera. "Masarap sa pakiramdam, pero higit pa ron, hindi lang ito tungkol sa pagbabalik sa tuktok. Ito ay patunay na walang pagtataksil at walang pagkatalo ang kayang magtakda kung sino ka. Ang mahalaga ay kung paano ka muling babangon matapos kang madapa." At sa palakpakan ng mga tao sa paligid, naramdaman ni Clara ang isang bagay na higit pa sa anumang titulo, ang muling pagbabalik ng kanyang dangal. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi pa tapos ang laban, sapagkat ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pag-angat, kundi ang pagbubunyag ng katotohanan. At darating ang araw, malapit na ilalantad niya sa buong mundo ang tunay na mukha ni na Marco at Lara. Para kay Clara, ito na ang simula ng kanyang ganti. Maliwanag ang araw nang dumating ang sandaling pinakahihintay ni Clara. Sa harap ng isang engrandeng hotel ballroom na ngayon ay puno ng media, investors at mga business leaders, nakatayo siya sa entablado. Eleganteng suot ang puting pantsuit, mukha'y kalmado ngunit matatag, parang reyna sa gitna ng sariling kaharian. Ang mga kamera ay nagpa-flash, ang mga mikropono ay nakatutok sa kanya. Ngunit sa kanyang dibdib, walang kaba. Ang tanging naroon ay ang apoy ng hustisya. "Good afternoon," panimula ni Clara. Ang tinig ay malinaw at buo. "Alam kong marami ang nagtataka kung bakit ko kayo ipinatawag. Matagal ko nang piniling manahimik. Pero ngayong araw, panahon na para ilabas ang katotohanan." Tahimik ang buong silid. Tila ba bawat tao'y nagpigil ng kanilang paghinga. Ipinakita ni Clara ang isang maletang puno ng dokumento. Isa-isa niya yung inilabas. Mga kontratang may pirma niya noon ay ginamit laban sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, may kalakip na forensic report mula sa mga eksperto. "Mga ginagalang kong panauhin," wika ni Clara, mariin ang tinig. "Ang mga dokumentong ito ay peke. Ang tinatawag nilang pirma ko ay pawang kasinungalingan lamang. At narito ang ebidensya, isang forensic analysis na nagpapatunay na hindi akin ang mga pirmang ito." Nagbulungan ang mga tao. Mabilis na nag-flash ang mga kamera.
Ngunit hindi pa doon natapos si Clara. Inilabas niya ang email at mga voice recordings. Mga palihim na nakalap mula sa ilang dating empleyado na tumalikod kina Marco at Lara. At narinig ng lahat ang mga tinig na hindi maitatanggi. Walang malalaman si Clara, boses ng babae. Pagkatapos niyang matanggal, atin ang lahat. Boses naman ng lalaki. Sa atin na ang kumpanyang ito. Halos magkagulo ang bulwagan sa ingay ng mga tanong at bulungan. Miss Dizon, sinasabi niyo ba ng asawa niyo at ang matalik niyong kaibigan ang nagplano laban sa inyo? Tanong ng isang reporter. Hindi nagdalawang isip si Clara. Diretso siyang tumingin sa mga kamera. Oo, si Marco Ramirez at si Lara Villanueva. Sila ang nagtaksil sa akin, hindi lang bilang asawa at kaibigan, kundi bilang pinunong nagtayo ng kumpanyang gusto nilang agawin. Pero hindi lang pala yon, matagal na pala silang may relasyon. Si Lara ay kabit ng asawa kong si Marco. Sa likod ng silid, dumating sina Marco at Lara. Parehong nagmamadali, parehong halatang nagulat. Sumugod sila sa entablado. Clara, tigilan mo ng palabas na to. Sigaw ni Marco, pawisan at pulang-pulang pisngi. Paninirang puri yan. Ngunit hindi natinag si Clara. Tumingin siya sa mga tao at muling nagsalita. Matatag at buo ang boses. Hindi to paninira. Ito ay katotohanan, at ang katotohanan hinding-hindi nyo maitatago, gaano man katagal nyong subukang ikubli. Nagsimulang umulingaw ang mga sigawan mula sa media. Mr. Ramirez, totoo bang peke ang pirma sa mga papeles? Miss Villanueva, anong masasabi niyo sa mga narinig naming recordings? Nagkasabwat ba kayo sa pagpapatalsi kay Clara Dizon sa sarili niyang kumpanya? Halos mabingi sina Marco at Lara sa sunod-sunod na tanong. Ang dating kumpiyansa sa kanilang mga mukha ay napalitan ng takot, pagkataranta at kahihiyan. Mga kasamahan ko, dugtong ni Clara, buo ang tinig. Noong nagtaksil sila sa akin, inakala kong yun ang katapusan. Pero imbes na wasakin ako, lalo lang nila akong pinatatag. Ngayon, narito ako sa inyong harapan, hindi bilang biktima, kundi bilang nagtagumpay. Ang bago niyong kumpanya, Novasphere Solutions, ay patunay na walang pagtataksil ang makakapigil sa isang tunay na vision. Umalingaw ang palakpakan sa buong silid. Patuloy ang flash ng mga kamera at ilan sa mga investors ay lumapit kay Clara upang ipakita ang kanilang buong suporta. Samantala, si Marco ay halos hindi makatingin kanino man. Isa-isa nang tumalikod ang mga board members ng dati nilang kumpanya. Bit-bit ang pagkadismaya. Marco, pinagkatiwalaan ka namin. Wika ng chairman, galit ng tinig. Ngunit pinatunayan mong hindi ka karapat-dapat. Simula ngayon, ikaw at si Lara ay tinatanggal sa lahat ng posisyon sa pamunuan. Wala na kayong karapatan sa kumpanyang ito. Si Lara, pilit pang humiti, ngunit nanginginig ang boses. Hindi naman to patas. Niloloko lang niya kayo. Ngunit agad siyang natabunan ng mga sigaw mula sa crowd. Mga taksil, nakakahiya. At sa gitna ng ingay, nakatayo si Clara. Tahimik ngunit matatag. Pinagmamasdan ang unti-unting pagkawasak ng dalawang taong minsang pinakamalapit sa kanya. Lumapit si Marco, desperado nakiusap. Clara, pakiusap. Mag-usap naman tayo. Nagkamali ako pero mahal pa rin kita. Tinitigan siya ni Clara, malamig at walang bakas ng awa. Hindi mo ako minahal, Marco. Ang minahal mo ay ang kapangyarihang ibinigay ko sa'yo. At ngayong wala na yon, wala ka na ring halaga sa akin. Lumapit din si Lara, pilit na inabot ang kamay ni Clara. Bestie, patawarin mo ako. Baka pwede pa tayong magsimula ulit. Marahas na inalis ni Clara ang kamay ng dati niyang best friend. Isang malakas na palad ang dumapo sa mukha ng itinuring niyang matalik na kaibigan. Tinuring kitang kapatid, Lara, pero pinili mo ang kasakiman kaysa maging tapat at pagtataksil kaysa sa pagmamahal. Hinding-hindi kita mapapatawad. At sa kanyang huling mga salita, tumingala si Clara sa mga kamera at nagsalita ng buong tapang. Sinubukan yung agawin ang lahat sa akin, pero ngayong bumangon ako mula sa pagkakasadlak, wala na kayong kahit na ano. Pagkatapos ng lahat, lumabas si Clara sa ballroom. Ang mga ilaw ng kamera ay patuloy na sumusunod sa kanya. Ngunit ngayon, hindi na yon isang bigat sa kanyang balikat. Ito na ang kanyang sandata.
At sa bawat hakbang na kanyang tinatahak, alam niyang ang hustisya ay natamo niya na. Hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng mga taong minsang pinagdudahan ang kanyang kakayahan. Para kay Clara, tapos na ang kabanata ng pagtataksil. Ngayon, sisimulan niya ang mas malaking kwento ng kanyang tagumpay. At para kina Marco at Lara, ang kanilang sariling pagkawasak ay sila mismong aral ng kanilang kasakiman. Sa labas ng hotel, huminga ng malalim si Clara. Tinanaw ang kalangitan at ngumiti. Ito ang kanyang huling ganti at higit pa roon, ito ang kanyang tunay na panalo. Makalipas ang 6 na buwan mula sa iskandalong yumanig sa industriya, tahimik na nakaupo si Clara sa isang maliit na cafe sa Baguio. Malayo sa ingay ng Maynila, dito niya natagpuan ang kapayapaang matagal nang nawala sa kanya. Suot niya ang simpleng puting blouse at maong pants. Wala ang dating mamahaling gown o ang mga kamera. Habang iniinom niya ang kanyang kape, pinagmamasdan niya ang mga dahon na unti-unting nalalaglag mula sa mga puno. Nagbabago ang panahon at gayon din ang mga tao. Ang Novasphere Solutions ay patuloy na lumalakas. Ngayon ay kinikilala na bilang isa sa pinaka-innovative na kumpanya sa bansa. Hindi lamang investors ang dumagsa, pati mga kabataang profesional na nag-uunahan na maging bahagi ng kanyang team. Sa bawat proyekto, naalala ni Clara kung paano siya nagsimula mula sa abo at kung paano siya bumangon ng higit pa sa inaakala ng lahat. Ngunit higit sa lahat, natutunan niyang muli ang magmahal, hindi agad sa ibang tao, kundi sa sarili niya. Wala na ang bigat ng pangalan ni Marco at Lara sa kanyang balikat. Sa huling balitang narinig niya, unti-unti nang gumuho ang kanilang reputasyon. Iniwan ng board at halos wala nang nakikipagsosyo. Ngunit hindi na yon ang kanyang iniintindi. Para kay Clara, tapos na ang kabanatang yon ng kanyang buhay. Isang araw, habang naglalakad siya sa Session Road, may nakabangga siyang lalaki na may dalang mga libro. Halos magkalat ang mga yun sa kalsada. I'm so sorry. Mabilis na sabi ng lalaki, sabay alok ng tulong. Ngumiti si Clara, yumuko at tinulungan itong pulutin ang mga libro. Nang magtama ang kanilang mga mata, may kakaibang liwanag siyang nakita. Hindi kompetisyon, hindi kasakiman, kundi simpleng kabutihan. Salamat! Wika ng lalaki na nagpakilalang Rafael, isang professor sa universidad. Hayaan mo kung bilhan ka ng kape bilang paghingi ng paumanhin. Hindi agad nakasagot si Clara. Noon pa man, sarado ang kanyang puso sa posibilidad ng pag-ibig. Ngunit may kung anong tahimik na pumukaw sa kanya. Isang paalala na hindi lahat ng tao ay darating para manira. May darating din para magpahilom. Sa mga sumunod na linggo, madalas ang pagkikita nila ni Rafael. Hindi ito grand gestures o mamahaling regalo. Sa halip, simple lang, pagkain ng strawberry taho sa parke, paglalakad sa malamig na gabi, at mahabang usapan tungkol sa buhay. At sa bawat sandali, natutunan ni Clara na ngumiti muli nang walang sakit sa likod nito. Isang gabi, habang nakaupo sila sa bench, tumingin si Rafael sa kanya. Alam mo, Clara, marami kang pinagdaanan. Pero ang kahanga-hanga sa'yo, hindi mo hinayaang sirain ka ng mga sugat na yon. You choose to rise. Tahimik si Clara, saka bahagyang umiti. Maybe that's the only choice I had. Kung hindi ako babangon, mananatili na lang akong bilanggo ng nakaraan. Hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Hindi pilit, hindi rin mabigat. Sapat lang para ipadama na may kasama na siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Habang tinitingnan niya ang kalangitan, naramdaman ni Clara ang kakaibang kapayapaan. Hindi na siya si Clara na tinalikuran ng asawa at kaibigan. Hindi na siya si Clara na kinitil ang pangalan sa harap ng board. Ngayon, siya si Clara Dizon, isang babae na muling bumangon, muling nagtagumpay at muling natutong magmahal. At sa kanyang puso, alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas maliwanag na bukas. Makalipas ang 3 taon, isang bagong kabanata ang isinulat ni Clara. Sa isang hardin na pinalibutan ng mga puting bulaklak, lumakad siya sa gitna ng pasilyo, suot ang isang eleganteng gown. Naghihintay sa dulo si Rafael, ang professor na minsang nakabangga sa daan. Ngayon ay naging katuwang niya na sa lahat ng laban at tagumpay. Sa bawat sulyap nila sa isa't isa,
Dama ang katiyakang ito ang bagong simula. Makalipas ng 1 taon sa iisang hardin kung saan sila ikinasal, naroon silang 3. Hawak ni Clara ang kanilang anak na babae. Nakangiti habang pinapanood si Rafael na maingat na nilalaro ang laruan. Seasons change, bulong ni Clara, yakap ang munting sanggol. Pero itong pamilya ko, ito ang panahong hindi ko hahayaang magbago. Sa ilalim ng liwanag ng araw, natapos ang isang kwento ng pagtataksil at nagsimula ng walang hanggang kwento ng pag-ibig at bagong buhay. Sa kwentong ito, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kayamanan o kapangyarihan, kundi sa kakayahang bumangon matapos tayong pabagsakin. Sa kabila ng pagtataksil at sakit, ipinakita ni Clara na ang tiwala sa sarili, tapang at pagpili ng tamang tao ang nagbabalik ng dangal at nagbibigay ng mas matibay na pundasyon para sa hinaharap. Ang mga taksil ay maaaring pansamantalang magtagumpay, ngunit sa huli, ang katotohanan at kabutihan ang laging magwawagi. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.